Yay! Panalo tayong lahat mga tol! Panalo tayong lahat sa naging desisyon po ng impeachment court. Kahit ikaw ay kritiko ni Sara Duterte o supporter niya, I believe panalo po tayong lahat dito. Kasi para na rin kay Sara Duterte, sabi nila wala naman pong kasalanan si Sara Duterte, wala po siyang tinatagong anomalya, kung ano pang mga illegal na gawain, partikular sa kanyang mga negosyo at bank records niya. Ngayon, makikita na po natin sa darating po na mga trial days nito pong si Sara Duterte dyan sa impeachment, yung katotohanan. Kasi sabi nga po ni Gasa Belgas, ang ebidensya ay hindi po nagsisinungaling. No? Kaya ipagdiwang po natin ang araw na ito, bagamat nakakalungkot sa isang banda dahil nga po ito rin po yung unang araw ng burol ni Mima Alicia sa Araneta Avenue, Quezon City, sa may Sanctuary, Araneta Avenue, Quezon City. Bukas po ang kanyang mga labi for public viewing mula alas 4 po ng hapon kanina hanggang alas 9 po ng gabi. At sa araw po na ito o mamayang gabi, susubukan po natin na masilip yung kanyang labi. Ako sa totoo lang mga tol, pagka merong mga malalapit sa akin, mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, hanggat maaari hindi ko sinisilip yung labi no? Kasi mas gusto kong tumatak sa aking isipan for lifetime yung buhay yung tao, no? Like for example, si Mima Alicia, huli ko po siyang nakitang buhay in person nung kami po yung nagkasama sa pagsuporta kay Secretary Benhur Abalos nung ito po'y kumandidato sa pagkasenador. At in fact, napakasaya po nung araw na yon sapagkat hindi naman maililingid sa kaalaman ng karamihan sa inyo na somehow nagkaroon din po kami ng tampuhan ni Mima Alicia, pero sa araw na iyon, nagpakumbaba po ako at ganun din naman siya. Nagkaayos kami, masaya kami doon sa bidyong maikli. Ang biro ko pa nga, bati na kami. No? Sabi ko, kilala nyo ba kung sino ito? Sabay pinakita ko si Mima Alicia, katabi ko sa video, bati na kami. Masaya kami nung araw na yon. At nais kong yun po yung mag-last sa memory ko habang ako po'y nabubuhay. Kaya mamaya kung sakaling makarating na po ako doon sa... Eto, wag kayong mag-alala kung bakit ko inaanunsyo. Wala namang problema, no? Kasi alam ko naman kung ano ang ginagawa ko mga tol. Sa mga very concerned sa aking kaligtasan, alam ko po kung ano ang ginagawa ko. Dati po akong polis, alam ko po kung paano po mag-ingat at protektahan din ang aking sarili. Salamat po sa concern ninyo. At balik tayo dito muna sa ating mga pinag-uusapan. Yun nga po, masaya ako, although malungkot kasi naikwento ko na, masaya ako dahil sa araw po na ito, finally, wala na pong balakid para po malaman natin ang katotohanan sa likod ng mga accounts ni Sara Duterte at ng mga sinasabing tax records po niya. Sana ang mga Duterte supporters matuwa din, hindi dahil talo kayo sa argumento, kung hindi makikita nyo na rin mga DDS yung katotohanan na sinasabi ng kampo ninyo na walang kasalanan si Sara Duterte. Kasi yan na po yung ultimate proof, ebidensya na talagang walang tagong yaman si Sara Duterte, walang mga hindi tamang pera ang pumasok at lumabas sa kanyang mga bangko, no? At sa bangko ng kanyang asawa. Hindi lamang din po ganun yung nangyari kanina. Before kasi na mag-decide itong impeachment court o yung presiding officer, nagkaroon pa ng mainitang pagtatalo. Alam niyo naman ang mga senador, no, sa pangunguna ni Robin Padilla, siya agad yung tumayo kanina at pinunto niya yung sinasabi ng ombudsman na kasinungalingan daw po sapagkat siya daw po ay nagsubmiti naman ng counter affidavit. By the way, before I forget, marami sa inyo, kanina nag-o-observe ako sa chat area,
naiinis na kay Senator Chis Escudero, no? Alam po ninyo kasi ganito 'yon mga tol kung bakit nagkaganon na napakatagal. Yung 10 minuto kasi ay hindi po 'yon maximum sa aking pagkakaalala, no? Ang pagkakaalam ko, maximum of 1 oras, no, sa palitan ng mga argumento. At ganoon nga 'yung nangyari. Napakatagal ni Alan Peter Cayetano na mukhang lumagpas na po ng 1 oras, kaya pinaalalahanan na rin siya eventually ni Chis Escudero. Pero still, worth the wait, di ba mga tol? Kahit napakatagal nating naririndi na sa mga sinasabing paulit-ulit na mistulang defense lawyer na itong si Alan Peter Cayetano, nagbunga naman yung pag-aantay natin sapagkat nag-rule nga ang presiding officer at ito po yun. No? Ayon po sa Billionario News Channel, the Senate Impeachment Court grants the prosecution's request to subpoena the bank records and Anti-Money Laundering Council records of Vice President Sara Duterte and her husband, Mans Carpio, saying the documents are relevant to the impeachment case and can be clearly identified. Escudero said, the request is not a fishing expedition. Yun ang pinalalabas kasi ng depensa, no? Even itong si Alan Peter Cayetano. And stressed that the records will only be used to determine whether they support the allegations of unexplained wealth, assets, and business interests during Duterte's current term. Yun ang pinakapunto naman ni Congressman Chel Jokno. Nakita natin mga tol kung gaano kagaling si Congressman Chel Jokno. Ano? Hindi ako fan ni Jokno Pero sa mga nakita kong kasagutan niya at argumento niya kanina and in the previous trial days na meron siyang pagsasalitang ginawa, makikita po natin yung talagang pagiging top-notcher niya sa bar exam o top 2, no? Sa bar exam. No, talagang magaling si Chel Jokno. At ayon pa dito, he also ruled that Mans Carpio's records may be examined because the law generally presumes that spouses share community property unless proven otherwise. Nagkamali ba ang 12 senador sa pagboto bilang presiding officer kay Chis Escudero? Hindi po. So far, so good. No? Nakakatuwa na kahit paano yung inaakala natin na delikado bilang presiding officer, mukhang umaayon sa mga kagustuhan po natin when it comes to this impeachment trial laban kay Sara Duterte. At sana manatili po yung pagiging fair, impartial ng presiding officer na si Chis Escudero. No? Kasi sa aking paniniwala, ibinibigay niya yung leeway sa mga kapwa niya senador na minsan ikinakainis po natin kasi feeling natin nakakampihan yung mga Duterte supporter senators. Which I believe naman, kahit naiinis na ako, tama lamang din na gawin ni Chis Escudero para walang maging reason na naging bias itong si Chis Escudero against Sara Duterte or defense team ni Sara Duterte. Kasi baka maging dahilan pa yon para magkaroon pa ng issue at iakit po iyan sa Korte Suprema. At ilan sa mga kaganapan pa kanina, diyan po sa impeachment trials day 7 ay ito na nga po. Nagkaroon po ng palitan ng argumento sa pagitan po ni Senator Erwin Tulfo at Senator Alan Peter Cayetano. Ang pinagmulan po nito yung manifestation ni Senator Robin Padilla tungkol nga po doon sa sinasabi niyang kasinungalingan di umano ng ombudsman dahil sinabi daw po nito sa harapan ng publiko, sinausawan pa raw po ng mga reporter at tayo, mga content creators at even kayo, ay wala daw po yung katotohanan sapagkat siya daw po ay nagsumite ng answer sa ombudsman. At titingnan naman natin kung ano ang sagot niya ng ombudsman kasi imposible naman na sasabihin ni Ombudsman Boyong Remulla na hindi nagsumite ng answer si Robin Padilla nang wala po siyang basihan. Ayun po, dito sa Philippine Star,
Naging tensyonado ang pagbubukas ng impeachment trial matapos ang palitan ng manifestation ni na Senator Judges Robin Padilla, Erwin Tulfo at Alan Peter Cayetano. Iginiit ni Tulfo na hindi dapat gamitin ang pagdinig. Ang ganda nung manifestation ni Senator Erwin Tulfo, tago sa puso, ano? Parang sinasampal kabilaan yung mga senator judges na ang hilig mag-manifest ng irrelevant diyan sa impeachment trial. Matapos ipaliwanag ni Padilla ang kanyang sarili laban sa alegasyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ipinunto naman ni Cayetano, syempre, pinagtatanggol niya yung kapwa niya o kakampi niya, no? Na ang usapin ay may direktang epekto sa integridad ng impeachment court. Pakinggan po natin ang naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Bahagi niyan, sabi niya, nagagamit ang oras ng impeachment court sa pagtatanggol po ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin. At ito na nga po iyon. Kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla. Yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-eksplika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandun sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook, o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente. Louder. Hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong. Tama! Ano kayang pakiramdam ng mga irrelevant statement, ay yung mga nagbibigay ng irrelevant statement diyan sa impeachment court, yung senator judges, ano? Habang sinasabi yan ni Senator Erwin Tulfo,
Pwede bang pakilakasan mo pa, Senator Erwin Tulfo? Sa susunod, lalakasan mo ng todo. Yung mas galit pa ang datingan. Dapat po doon sa Senado natin, sa session natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na Presiding Officer and Senate President, let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-ano sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Kindly wind up, Mr. Senate Senator President. Judge Erwin Tulfo. This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President. O, di ba? Yan ang real talk. Niyabangan naman ni Alan Peter Cayetano. Parang sinasabi ni Cayetano na, eto nga sabi ni Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. Kaya ka nga nag 4 years na law school at nagbabar. Yabang Ang konteksto nito kung bakit sinabi ni Alan Peter Cayetano doon sa manifestasyon na yun ni Erwin Tulfo. Hindi kasi abogado si Erwin Tulfo. Parang pinamumukha niya, dadal ka ng daldal dyan, wala ka namang alam sa rules or sa law. No? Yung sa'yo lang, daldal ka lang dyan. Kasi eventually, sasabihin ni Cayetano na relevant daw yung mga sinasabi ni Robin Padilla dahil sila nga ay senator judges. Ito naman ang banat sa kanya ni Tito Soto. Ito, sampal din sa kanya to. Sabi ni Tito Soto, I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. Tama. Tapos nag-manifest maikling manifestation si Tito Soto na yung issue sa plenaryo nila dalhin as a legislative body, hindi sa impeachment court. Pero ang isa pa sa mga nakita rin natin kanina, siyempre, yung pagtutulong-tulong ng mga senator judges na kampi kay Sara Duterte. Wala namang problema, ako lang naman ang nagsasabi niyan, no? Pero pwede nyo bang paniwalaan o naniniwala kayo sa sinabi ko? Ito kasi obvious naman Ang magkapatid na Cayetano na ito, pinagtatanggol talaga nila. Obvious na obvious si Sara Duterte, no? Para silang mga defense lawyer na nagsuot ng robe na yan ng mga huwes. Pero umubra ba sila kay Chel Jokno? Hindi. Bidang-bida si Chel Jokno, mga tol, napakagaling. Di sila umubra sa kagalingan ni Chel Jokno kanina. At sa huling bahagi ng impeachment trial na yan kanina, mayroon pong suwestyon itong si Robin Padilla dahil kampi nga kay Sara Duterte, parang sinasabi niya unfair daw. Kaya lahat na lang. Agree ako sa sinasabi niya rito. Buksan na natin lahat para mapakita sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito. Sige, buksan na natin lahat. Ang problema, sino ba ang nasa impeachment? Si Sara lang naman, di ba? Pero agree ako sa sinasabi niya. Maganda yan, pabor sa ating lahat yan, na lahat ng taong gobyerno pwedeng buksan ang mga bank records nila kung gustong buksan even ang tax records ninyo. Pati ikaw. Pero malamang sa malamang, Senator Robin Padilla, ang isa sa tatanggi dyan, ang mga Duterte. Ayaw nga nila Tapos pabubuksan mo. Di pagka nagkaroon ng batas, nabubuksan ang mga bank records at tax records ng lahat ng public official. Di malalaman ngayon yung kay Pulong Duterte, kay Sebastian Duterte, at sa iba pang mga Duterte. Sa akin, walang problema yan. Maganda rin malaman natin yung kabuuan ng mga kayamanan. Bank records at tax records ni Pangulong Bongbong Marcos at lahat ng mga sinusuportahan natin politiko. I believe,
kayo ding mga PBB, ang mga kakamping at mga dilaw, payag din kayo dyan. No, gusto rin natin makita ang mga bank at tax records ni Chel Jokno, ni Leila de Lima, and so on and so forth. Wala pong problema sa atin dyan. Kasi yan po ay pabor para sa ating mga mamamayang Pilipino. In fact, dapat nga, isa yan sa maging qualifications pagka ikaw ay tatakbo sa public office o kaya magpapa-appoint. Dapat wala nang magtatago pa sa likod ng bank secrecy law. 'Di ba? Dapat isa sa mga maging kwalifikasyon, although kailangan baguhin ng konstitusyon para mangyari 'yon, pero kung babaguhin ng konstitusyon, ilagay na doon na kapag ka ikaw ay kakandidato, automatic wine-waive mo na yung karapatan mo sa bank secrecy. Para wala nang dahilan, 'di ba? Ganun lang naman kasimple yun. Kaya sa ganyang suggestion mo, Senator Robin Padilla, na mukhang hindi mo naman pinag-isipan. Dahil tatamaan ng mga kampi mo dyan, payag na payag ako dyan. At syempre, kaugnay pa rin po ng impeachment trial kanina, nagsasalita po ngayon ang spokesperson ng impeachment court na si Attorney Tonggol. Pakinggan po natin siya, mga tol. July 30 because the deadline for his compliance is July 30. So, ibig sabihin, anong date po yung mismong issuance ng subpoena ng court if ang compliance is July 30? Today i-issue yung subpoena, tomorrow siguro masasend. Question lang po regarding dun sa after the subpoena, does it mean na pwede na siyang buksan or para bang meron pang another deliberation on that? Wala na po. So meaning pwede na siyang i-deliberate and use as an Wala na evidence? pong bubuksan kasi wala namang box tayong tinutukoy. Ang Okay. hinihingi po ng korte diretso ay dokumento na isasubmit ng BIR commissioner sa korte. So whether that's in a box or in a folder or in a clear folder or in a Manila folder, it's his discretion to submit to the court. For the deadline naman po ng other institutions like banks, aside dun sa BIR, meron ba silang deadline? Lahat po July 30 July at 30 9 a.m. pati po yung Anti-Money Laundering Council. Kaya lang po bago makita ng both parties yung mga dokumento na galing sa Anti-Money Laundering Council, titignan muna ng presiding officer kasi based on Almonte versus Vasquez, titignan niya kung doon ba sa mga reports ng Anti-Money Laundering Council, meron bang unnecessary disclosure ng methodology ng pag-iimbestiga ng Anti-Money Laundering Council pag ibinigay yung papel na yon, yung reports na yon. So kailangan lamang iklaro ng presiding officer in camera before the clerk of court, i-confirm niya lang doon sa representative ng Anti-Money Laundering Council kung meron ba o wala. Kung wala namang madidisclose na methodologies, then the parties will have unbridled access to those documents and upon presentation to the impeachment court, makikita rin natin yung mga dokumento na yun. Attorney, question, clarify ko lang po. Meaning po ba yung binasa kanina ni Senator Cheese, it was a ruling purely by him as presiding officer, or do we take it na since walang nag-contend from senator judges, nakuha yung support ng ibang senator judges? The ruling of the presiding officer is the ruling of the impeachment court under Rule 6 of the Senate impeachment rules. So wala pong pinag-uusapan na ruling ng presiding officer, tas ruling ng mayorya, wala pong ganon. Ruling po yon ng impeachment court. Wala pong bilang nung simple majority na Wala po. inaabangan. Wala po. Because under the rules, he is allowed to do such ruling. Under Rule 6. Wala rin pong napag-usapan kaya na, kasi supposedly kung may point of contention from senator judges, meron at merong magsasalita. Pero nagkaroon po ba na pag-uusap nun during the caucus o conditions or compromise na lang? I'm not privy to that. But of course, since no majority senator judge raised any issue on that and no minority senator judge appealed the resolution of the presiding officer as held by previous impeachment courts in the Corona and the Estrada impeachment, the ruling of the chair will stand as unquestioned.
Thank you, Attorney. Sir, no, just to paint a picture dito sa subpoena, no, is there a possibility na, or allowed ba na mag-decline si President Bongbong Marcos? And if so, if he declines, what happens? Of course, that is within the realm of possibility, but President has already shown, in history has already shown that merong basihan naman yung ating presidente para i-issue yun. And as I said, it is not really an act against the Vice President. I think that will be unfair to characterize the President's giving permission to the BIR Commissioner for the disclosure to be seen as an act against the Vice President. It is actually an act of respect to a co-equal branch of government. And since the impeachment court has officially acted on the request for subpoena, and the BIR commissioner has remedies in order for him not to be in trouble with the law under Section 270 and be cited in indirect contempt, then he can get the permission of the president, and the president already has the legal standing or the legal reason to issue such permission. Attorney, last na lang po from me. Yung sa manifestations po ng senators not related to the impeachment trial proceedings, do we take it na pag sa mga susunod na araw, merong gustong mag-manifest na walang kinalaman sa impeachment, bawal na po ba? I think the policy is they will hear it first. And then upon hearing the manifestation, the presiding officer or any senator judge can determine if that is relevant or irrelevant for the impeachment court to be taken up. And they have a body of arsenal and weapons to use in order to either expunge that from the records or keep it on the record or refer it to the Senate as a legislative body, which we have seen earlier that there was no expunction of the manifestation made by Senator Judge Robin Padilla. There was just a referral to the Senate as a legislative body. Thank you po. Okay na po? Ay. Ano lang, administrative matters lang, attorney. Attorney, napag-usapan na ba paano yung, anong oras yung trial simula next week? Wala pa po. Pero siguro in the next few days, makakaroon tayo ng update regarding that. Kasi malapit na rin naman yung SONA next week na. So I think the presiding officer will give his final resolution on that, this scheduling. By Wednesday siguro ang latest. Thank you po. Okay. Yan, napakinggan po natin yung spokesperson ng impeachment court na si Attorney Tonggol, ano? At yung issue naman, kung papayag ba ang ating Pangulo, bibigyan niya ng clearance ang BIR, hindi na po question yon mga tol. Ever since naman, nakita natin ang posisyon ng ating Pangulo na hindi siya makikialam sa impeachment trial ni Sara Duterte. Pagka pinagbawalan ni Pangulong Bongbong Marcos ang BIR na i-release yung mga records, di parang pakikialam niya na yon, di ba? Ang sinasabi ng korte, co-equal branch ng ating gobyerno, ng ehekutibo, ang impeachment court. Buksan, isubpoena ang BIR para malaman kung ano ba yung mga dokumentong sinasabi kaugnay ng bank at tax records ng mag-asawang Sara at Mans Carpio. Kaya sa aking pananaw mga tol, tama yung paliwanag ni Attorney Tonggol, legally speaking siya, pero logical sa conclusion nating lohika, simple lang yan, no? Hindi yan paghihigante sa parte Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi pagrespeto sa co-equal branch ng gobyerno, which is the impeachment court, no? Kaya mabuhay ang lahat ng mga Pilipino, panalo tayong lahat dito, DDS ka man o tayo bilang supporter ng gobyerno, Pangulo, kayong mga kakamping at dilaw, sa lahat ng mga kulay, sa larangan ng politika, panalo tayong lahat dito.
dahil malalaman na po natin kung ano ang katotohanan. Pagka hindi naman pala totoo yung sinasabi ni dating Senador Trillanes, di sampal sa atin kasi naniniwala tayo kay Trillanes. Ultimately, ang magsasabi kung totoo o hindi yung kanyang sinasabi, itong mga bank at tax records po na ito. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.